Ay, Merry Christmas sa inyong lahat. Magandang araw. And of course, I wish you and your family the best this Christmas in the years to come. And may prosperous and happy and healthy ang lahat. Well, today, ang pag-uusapan natin ay ang tungkol sa mga de minimis benefits, no? Na kung ito ba ay mandatory, no? At yung rule sa forfeiture ng mga to. Kasi may nagtatanong sa atin na subscriber natin kung ito bang mga de minimis na to ay mandated ito ng batas at kung pwede ba itong alisin, no? Or pwede itong i-demand. Anyway, bago ang lahat, i-shout out muna natin ang ating mga masugid na taga-subaybay, mga followers natin sa FB page natin na ATTY Elvin, at saka yung ating mga subscribers. Hanggang natin dito. Yun, ang pag-usapan natin, demandability ng mga DMB or mga de minimis benefits. Tsaka yung forfeiture rule pagdating naman sa mga company-initiated benefits like ngayon, Christmas bonus, which is of course different and different from the 13th month pay. Yung mga may ihaw-ihaw kasing ginagawa sa labas. Bale, ang gagawin natin, pagdating naman sa mga benefits kasi na hindi naman mandated ng labor code, depende sa company policy, depende sa practice, depende sa kontrata, pwede ma-forfeit yan at a certain point. Depende sa kung ano nakalagay sa mga provisions. Now, before we discuss, panoorin niyo muna ang ating YouTube rules. Dito. Okay, so welcome back sa ating discussion. Bali, yung mga de minimis benefits natin kasi, although nasa batas kasi yan, nasa National Internal Revenue Code, no, yung NIRC natin, hindi ibig sabihin na ito ay mga mandatory benefits. Except of course sa 13th month pay, but that law, yung nasa NIRC natin, as amended nitong ating FRAIN law, does not make it mandatory in the context of labor. Kasi yung inclusion ng benefit na yan sa National Internal Revenue Code for purposes of stating yung kanilang taxability or non-taxability. Pagdating naman sa labor, iba-iba naman yung labor code. Kaya makikita natin sa mga de minimis benefits, di ba? Meron ka dyan yung sack of rice, meron ka dyan uniform, meron ka dyan medical assistance, meron ka dyan mga health insurance, yung mga ganun, So, marami may listahan yan. Although nakalagay sila sa batas, hindi sila yung batas na labor mandated, kundi batas na may kinalaman sa taxability. So, isinama sila sa de minimis benefits kasi ang ibig sabihin ng de minimis benefits is small amount, diba? Small amount, na benefits. So that's why ang ating tax code, sinabi niya na dahil sa maliit lang naman ito, pwede lang hindi taxable yung mga ganyan. Hindi na taxable. Basta ma-comply lang yung requirements ng batas tungkol dyan sa non-taxability nature nito mga to. Then of course, you have the 13th month pay and other benefits na may limit na rin tayo ngayon. Basta pumasok dun sa limit, hindi siya magiging taxable. Now, the Christmas bonus is a totally separate issue. Pero ang 13th month pay kasi natin, maximum limit ng ating 13th month pay and other benefits. So ibig sabihin, kung merong Christmas bonus that will come in the nature of 13th month pay, pwede siyang ikarga dito sa 13th month pay and other benefits limit. Kasi kadalasan 13th month pay, hindi naman umaabot ng 100,000 yun. Sa mga karamihan ng mga empleyado natin, Of course, yung mga managerial pataas, medyo malalaki sahod yan. So masasambot nila agad yan. But karamihan ng population natin, ang mga 13th month pay na nasa 20,000, 30,000. No? So may
may allowance pa para pwedeng sagarin, no? So 13th month pay another benefit. So kung may Christmas bonus, pwede niyang ipasok doon. Ngayon, pagdating naman sa forfeiture nito, sinabi nga natin na pag 13th month pay, pag de minimis benefits, hindi mandatory sa labor code yan. Pwedeng ibigay ng kumpanya, pwedeng hindi rin. Pag binigay ng kumpanya, ang tanong, sino magbabayad ng tax? Diyan papasok na yung tax code. No? Sabi mo, may one sack of rice kayo, may uniform kayo, meron kayong medical assistance, yung mga ganon na nakalagay sa ating tax code and implementing rules and regulations ng BIR. Yung mga ganon, kapag hindi binigyan, hindi ka pwede pumunta ng labor, sabihin, ma'am, hindi kasi ako binigyan ng one sack of rice, required ng batas yan. Hindi, kasi ang batas na nagsasabi niyan, yung tax code, hindi yung labor code. Ang mga nagiging mandatory na benefits, yun nasa labor code natin. Siyempre, yung articles 82 to 95, di ba? 82 yung wage, di ba? Then you have the payment for 12 regular holidays, no? And then you have the payment for service incentive leave, no? And then you have the PD 851, yung 13th month pay. Ito yung mandatory na labas sa labor code, no? And then ito yung inamend ng ating Memorandum Order number 28 1996, no? So mandatory yan. Now all the others hindi siya mandatory unless ma-prove mo na nag-work ka for overtime. Halimbawa, nag-work ka ng rest day, kaya may premium pay sa rest day. Nag-work ka ng holiday, special man yan, regular. Pag regular holiday ka nag-work, then yung premium holiday pay mo is additional 100%. Kapag nag-work ka ng special day, di 130% ang pay mo. Again, take note, yung special day natin, no work, no pay ang rule dyan. So ito yung mga benefits na nasa labor code, no? Iba yun sa de minimis benefits. Ngayon, de minimis benefits at saka yung mga ibang benefits na sobrang galing sa generosity ng company, ito yung mga minsan na forfeit kapag nagkaroon ng halimbawa ng dismissal for just cause. Kasi nilalagay ng employer sa kanilang mga code of conduct, code of discipline, na ang empleyado na terminate because of just cause, mafo-forfeit nila lahat ng company-initiated benefits. When we say company-initiated benefits, ito yung mga benefits na labas sa mandated benefits ng labor code. So, for example, yung mga vacation leave credits, halimbawa ninyo, sa labor code kasi article 95, 5 lang ang service incentive leave. May mga ibang kumpanya nagbibigay ng 15 sick leave or emergency leave and 15 VL. Tapos, ang hindi mo maubos na VL, kino-convert to cash. Now, kapag na-terminate ang isang empleyado because of just cause, pino-forfeit nila yung natitirang leave credits. So, example, sa retirement pay natin, Article 302 of the Labor Code, meron tayong retirement dyan, no? Na makakapag-retire ang empleyado kapag naka 5 years in service and 60 years siya, no? Optional retirement on his part. But may mga company na sobrang generous, mabait. Pag naka 10 years in service ka pa lang, regardless kung ikaw naka 60 na, pwede ka nang mag-retire. But then, kapag mayroong forfeiture clause sa mga company policies, sa code of discipline, halimbawa, ganyan, meron sila sa kontrata na nilagay na kapag ka na-terminate for just cause, the employee forfeits yung kanilang right sa vesting ng kanilang retirement, ng kanilang early retirement, mawawala yon. Pwede na ilagay yon. And then, halimbawa, kapag na-terminate for just cause, mawawala ang kanilang de minimis benefits. Kaya yung halimbawa, nung one sack of rice, mawawalan sila na health benefits na nakalagay in addition, no, sa kanilang sa those mandated by law, no. And then meron kang mga communication allowance halimbawa na in addition doon sa kanilang pinag-usapang sahod, no. So may mga companies na merong kino-cover na halimbawa yung clothing allowance, o yung ganyan, yung may mga car plan, no, yung may mga ang mga iba dyan, scholarship pa ng mga anak, no. So depende kung gaano kayaman yung company. So ito, may mga nilalagay na forfeiture clause sa mga handbook, sa mga code of conduct, sa mga kontrata ng kumpanya na pwede ito ma-forfeit, no, kapag nagkaroon ng halimbawa termination for just cause or any violation of the condition na nakalagay dyan.
Christmas bonus, di ba? Minsan meron ng 13th month pay, meron pang Christmas bonus. Halimbawa, ang 13th month pay ay 20,000. Ang Christmas bonus niya, 20,000 din. Now, 13th month pay, hindi pwedeng alisin niya kasi mandatory yan, yung PD 851. Pero yung additional Christmas bonus, halimbawa, nagkaroon ng kaso, December 1st, napatunayan, naging guilty. Dapat meron siyang 13th month pay, pero pwede niya ma-forfeit. Pwede ma-forfeit sa kanya ang kanyang Christmas bonus. So kung 40,000 dapat matanggap niya, 20,000 na lang because na-forfeit ang kanyang additional 20,000 na dapat Christmas bonus because sa kanyang violation ng company rules or dismissal for just cause. Depende sa condition na inattach ng company tungkol dyan. Okay? So, guys, I hope you learned something from this video. Timely lang tong pinag-usapan natin dahil nga today is Christmas Day, December 25th. And I hope na you find this information helpful, and if you do, you may share this with your friends, your colleagues, your family members, your co-workers, or anybody who you think may benefit from this information that you share. And of course, Merry Christmas to everyone, and thank you for watching this video, and I hope to see you in my next ones. God bless.